Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa kilalang tunay na gumawa, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa barangay Virgin de los Flores, City of Baliwag, Bulacan. Akin pong karangalang ay pinakikilala po sa inyo ang naka-ikatlong term ng pagiging barangay kagawad na kung saan ay pinakita niya ang tunay na malasakit at pagmamahal sa kanyang mga kabarangay. Siya po ngayon ay isang maugong na lalaban o lalahok sa pagkapunong barangay ng barangay pong ito. Buong karangalan ko po pinakikilala sa inyo ang action man na si Kinagalang Barangay Kagawad Joey Monsayak. Good morning, Konsi. Kumusta na po kayo? Good morning po. Okay lang po tayo at tayo po ay nandito sa ating workshop at bilang isang lingkod na barangay, tayo po ay nagseserbisyo at tumutulong sa ating mga kabarangay at sa kabila po noon tayo po ay naghahanap buhay din po naman dahil siyempre hindi naman po natin po pwedeng asahan muna ang ating sweldo pag may lumapit po sa atin ng mga hihingi ng tulong na kailangan po meron po tayong magagamit o magagastos pa bilang pantulong, bilang kahandaan po sa ating pong paglilingkod at pagseserbisyo po dito po sa ating barangay. Wow, napakaganda na mensahe ng ating kagawad. Mga kaparehas, para lang po sa kaalaman po ng hindi nakakaalam, si Consel Joey po ay mayroong isang automotive shop po dito na matatagpuan po niyo sa barangay Virgin de los Flores, na kung saan po ito po itinatagpa noong 1972 na ipinagpatuloy po niya sa namana po niya sa kanyang kapatid. At siya rin po ay may lehitimong negosyong sari-sari store at hindi po niya inaasahan kailanman ang nakukuhang honorarium sa barangay, kundi talagang meron po siyang source of income na kung saan ay kanya pong ginagamit yung ibang bagay na nakukuha niya para pangtulong sa ating pong mga kabarangay. Konsi, para lang po sa kaalaman ng ating mga manonood, particular po dito sa inyo pong mga kabarangay, pwede po ba nating ikwento ang mga naging accomplishment po natin mula po nung kayo po naging barangay kagawad? Opo, tayo po ay nakapagpasa na rin po ng mga batas, ng mga resolusyon po na ang layunin po ay makatulong po unang-una po sa ating mga senior citizen na sa panahon po ng kanilang pagiging bagong miyembro pa ay sinasagot po natin yung kanilang membership fee. Pero alam naman po natin na sa batas hindi po kinakailangan ng membership fee. Ang layunin lang po natin dito, kaya po natin ginagawa yon, ay upang madagdagan pa ng konting budget ang kanila pong source na kanila pong ginagamit na panggastos sa pagsasayos po at paglalakad-lakad po ng mga dokumentong kailangan ng mga senior citizen. Dahil alam naman po natin na hindi naman po kaila sa ating barangay na maliit lang naman po ang porsyentong nakukuha ng mga senior. O kaya ito po ay ginawa po nating resolusyon upang makatulong po sa mga miyembro po ng lahat po ng senior citizen. At syempre, ganun din po, tayo po ay nag-iikot din po sa ating barangay mula po nang tayo manungkulan since 2023, nang magkaroon po ng eleksyon ng nakaraang pambarangay. Ay ting Sabado po ay nag-iikot din po tayo at nagpapamahagi po tayo ng mga pagkain na mailuluto, kagaya po ng mga gulay. Wow, okay. Yun po kung ano po ang gulay na mabibili po natin sa palengke. Ayun po ay ginagawa natin tuwing Sabado at nakaikot na po tayo sa lahat po ng sulok ng ating barangay sapagkat hindi naman po tayo namimili ng mga lugar. Hindi po natin ginagawa na kung kailan lang po tayo mag-eleksyon tsaka po tayo magpapakita. Tayo po ay ginagawa po natin ito mula po noong umpisa pa lamang. Kaya pinapaalam po natin na sa mga darating pong mga pagkakataon, kung tayo po ipapalari na maging kapitan, susulong po natin yung ganito pong proyekto. At hanggat maaari, dadagdagan pa po natin at mas marami pa po ang mabigyan natin ng ganitong klase po ng mga proyekto. Pantulong po sa ating mga kabarangay. Konsi, nabalitaan lang po namin, kayo po pala yung nagsulong na kung saan po yung 1% na sweldo po ninyong mga barangay kagawad at ng kapitan ay ihandog sa mga nagtatrabaho po sa barangay. Napakabuti po ng inyong puso at ito po ba'y ganap na napapakinabangan na po ng ating mga kasamahan? Opo, ito po ay napakinabangan na po since po na kami maupo, nagpaso na po tayo ng ganitong resolution o halos ordinansa na rin po na sa amin pong mga sahod o honoraria tuwing buwan ay nagkakaltas po kami
ng ilang porsyento sa aming mga sweldo upang ipandagdag po doon po sa budget po ng mga kasama natin na mga nagtatrabaho po sa barangay, dahil alam naman po natin na napakahirap po ng magserbisyo at maglingkod sa barangay, dahil ang ating pong mga empleyado ng barangay ay hindi naman po ganun kalakihan po ang sweldo. O kaya yun po ay ginawa namin upang pagdating po ng Pasko at ito po ay nalikom sa loob ng isang taon, ito po ay pinamamahagi namin sa kanila. Bagay na pandagdag po sa kanila pong Noche Buena Wow, pagka po ayos. sasapit ang Kapaskuhan. Kaganda po pala nun. Kapitan, tawagin ko na po kayong kapitan. Aspiring barangay captain naman po kayo. Salamat po. Bilang pagrespeto po sa inyo. Sa nakikita po ba ninyo sa ating barangay, ano po ba ang dapat pong nating i-priority kung sakali pong kayo po'y pagkatiwalaan ng ating mga kabarangay? Yes, unang-una po na gagawin natin dyan ay yung pong pagdadagdag po ng mga street light. Dahil sa pamamagitan po ng liwanag ay mapangangalagaan po natin ang peace and order sa ating pong barangay. Sapagkat pagka po madilim, siyempre alam naman po natin na maraming mga nangyayaring hindi ka nais-nais. Kaya magdadagdag po tayo ng mga street light. Paliliwanagin po natin ang buong barangay. At siyempre po yung peace and order, pag-iitingin po natin at pag-iigihin pa po natin upang mapangalagaan po natin ang ating mga kabarangay, lalo na po yung ating mga kabataan. At ganoon din po, layunin din po natin maging malinis ang ating pong barangay. Iangat po natin ang antas ng kalinisan sa ating barangay at magdadagdag din po tayo ng kaukulang CCTV. Hindi lamang po sa tatlong sulok ng kalye ng Aldama, Ilocano sa P. Damaso, maging sa Northville po, Buliran 1, Buliran 2, diyan po sa Alido Phase 1, Alido Phase 2, at sa may gawing Northville po at Daang Bakal. Kaya ko po nasabi yan dahil alam ko po yung mga lugar na dapat nalagyan po niyan upang mapangalagaan po natin ang seguridad po ng ating mga kabarangay. Nabanggit nyo po Kap, sa akin kanina, priority nyo rin po yung kalinisan sa ating barangay. Opo, at yun po ang isang kinakailangan natin gawin sapagkat sa panahon po nito, lalo ngayon po, magtataginit, lagana po, sigurado ang maaaring makuha ang sakit ng ating mga kabarangay. Kaya isa po ang kalinisan sa susi upang mapangalagaan po natin ang kalusugan ng ating pong mga kabarangay. Lalong-lalo na po yung ating mga kalye. Lilinisin po natin yan at maglalagay po tayo ng mga basurahan na maayos at disiplinadong pamamalakad po pagdating po sa basura. Hindi po natin kinakailangan na magtambak lang ng basura, bagkus maglalagay po tayo ng mga lagayan ng basura na nasa maayos na kalagayan. Yan po ang gagawin natin dito at siyempre po magbibigay po tayo ng mga kaukulang benepisyo kung sino po yung mga lugar na magiging maayos ang pagsasaayos o paglalabas nila ng mga basura, ay magkakaroon po tayo ng mga benepisyo katulad po ng mga puntos o points na ibibigay po natin sa record nila na kung sakaling sila po ay magiging maayos ang paglalabas nila ng basura, meron po silang matatanggap na incentives o mga food packs Ayos para po yun. sa ating mga kabarangay upang maging maayos lang po at maging masino po yung ating basura. Wow, kaganda po ng mga programa pong gagawin ng ating aspiring barangay captain. Konsyal Joey Monsayak, this is your time. Mensahe nga po para sa ating mahal na mga kabarangay. Opo, sa akin po mga mahal na kabarangay sa Birin de las Flores, mga senior citizen, lahat po ng mga grupo, lahat na po kayo. Ang inyo pong lingkod ay nagpapakilala sa inyo at naghahain na isang mga propaganda o mga plataforma na nais ko pong ipatupad sa ating pong barangay, kagaya po ng binanggit ko sa inyo. At asahan po ninyo na ang ating pong gagawin ay para sa lahat. At dito po wala po tayong pipiliin, wala pong kamag-anak, walang kapatid. Lahat po ay gagawin natin serbisyo pantay-pantay para po sa inyong lahat. At asahan po ninyo na sa darating pong mga pagkakataon, ang inyo pong lingkod ay nakahanda anumang oras. 24 hours po tayo maglilingkod. At kung ano po ang kinakailangan, yun po ang ating gagawin para po maipakita ko po sa inyo yung tunay at totoong serbisyo na matagal na pong hinahanap ng ating mga kabarangay. Wow, ayos Kap, ito, last question po. Kung sakali po bang matutuloy ang barangay election this November 2, this coming November 2, kayo po ba ay handang-handa na lumahok sa pagkapunong barangay o babalik na lang po sa normal na pamumuhay?
Sa atin po kasi nga kalagayan ngayon, unang-una po sa lahat, kontento na po tayo sa ating buhay. Ang sabi ko nga po, yung pong nalalabing oras at panahon sa ating buhay, ay ilalana lang po natin sa paglilingkod at pagsiservisyo at gagawin na po natin yung natitirang mga oras natin sa ating buhay upang makagawa na po tayo at makagawa pa po ng mas marami pang kabutihan, lalo na po sa ating mga kabarangay. Kaya mga kabarangay, asahan po ninyo na pagsapit po, pagdating po ng time na ako po ay inyong pinagkatiwalaan na maging kapitan, hindi ko po sisirahin ang inyong tiwala. Bagkus, pagyayamanin ko pa po at pagbubutihin at iingatan yung pagtitiwalang ipinagkaloob niyo po sa akin. Wow! Grabe, napakaganda ng mensahe ng ating aspiring barangay captain. Buhat po dito sa Barangay Virgen de las Flores, City of Baliwag, Bulacan. Ito po ang inyong kaparehas, Chris Castro. At ang ating pong susunod na magiging punong barangay na si Ginagalang Barangay Kagawad Joey Monsayak, na tunay na gumawa, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa Barangay Virgen de las Flores. Mabuhay ka, Kagawad, hanggat gusto mo. Salamat po. Asahan niyo po ang inyong pong lingkod. Maglilingkod ng tapat at maayos sa ating barangay. Salamat po.